Nasa linya po si Police Senior Superintendent Arthur Felix Asis Jr., ang hepe po ng Taguig PNP. Magandang hapon, Colonel Asis, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat din po. Apo, yes sir, live po tayo sa TV5, T3 po ito, Erwin Tulfo and Ben Tulfo. Sir, nasaan na po yung kaso ngayon? Ibig sabihin, saan na ho tumatakbo ang kaso, sir? Meron na po kaming mga pinadala pong mga request sa Forbes Wood height, tsaka yung sa security na sumasakop dyan sa Forbes Woods para makakuha po kami ng CCTV footage, yung guest list at iba pong mga dokumento na kinakailangan para mabigyan po tayo ng linaw dito sa mga akusasyon na binibigay po ng mga aggrieved parties. Sir, totoo po ba dahil sabi nung ayaw daw magpa-medical legal ni Mr. Navarro at kaya hindi po siya nadala sa ospital ng pulis natin? Siya po ba mismo ang tumanggi magpa-medical? Ayon po sa statement ni PO3 Lumiwan dun po sa SPD, ang sabi po niya, tinanong po nila si Mr. Bong kung una-una tinanong po nila kung meron siyang gustong sabihin o i-complain. Sabi po ni Mr. Bong, hindi na. Sinabi rin po nila kung kailangan na kung pwede siyang madala sa ospital. Ang sabi po naman ni Mr. Bong, ayon kay PO3 Lumiwan, mas ginusto po ni Mr. Bong na makauwi na lang. So nagpahatid na lang po siya sa mga pulis doon po sa Southern Police District. Lilinawin ko lang, Colonel Asis, nung kausap po ni PO3 na si Presinto, si Bong Navarro, tama po? Po? Nasa presinto si Bong Navarro ng mga oras na yun nung kausap si PO3, correct? Nasa Southern Police District. Paano po siya napunta doon, sir? Siya po ba hinuli? How did he get to the Southern Police District headquarters, sir? Base po sa report po ni PO3 Lumiwan, dinala po nila Cedric Lee at Benice Lee. Itong si Mr. Bong by virtue ng citizen's arrest dahil meron daw pong nangyaring attempted rape as alleged by... Sir, yun ho bang sinasabi ho nilang citizen's arrest valid ho ba yan na plain view na nakita ho nila while the crime was committed? Or was he taken against his will or voluntary ho? Hindi namin maintindihan. Citizen's arrest could be done, plain view, nakita nyo, ginagawa while the crime is being committed. Wala na hong kinakailangan doon na tiyempuhan. Pero dito ho, nakita ho ba nila si Bong na may ginawang something kaya ginawa yung citizen's arrest? Baka nagkulang ho yung mga pulis natin dyan. Base po sa report nga po ni PO3 Lumiwan, in-interview din po nila si Mr. Bong. Tinanong nila yung side ni Mr. Bong, hindi po nagbigay ng any statement. Tsaka manifest po yung complainant na inuurong po yung hindi na po niya itutuloy yung case against Mr. Bong. Sir, quickly lang alam niyo ho pag citizen's arrest ginagawa lang ho yun sa mga snatcher Ginagawa lang ho sa mga snatcher, plain view, nakita ho may ginagawang krimen. Dito ho hindi ho pwedeng gawing citizen's arrest. Citizen's arrest is forcibly arresting someone in the act while the act was being committed. Yun ho pag definition ng citizen's arrest. Ang isang reputabling mamamayan tulad ho ni Bong, kilala, at itong mga anak na mayaman, hindi ho pwedeng gumawa ng citizen's arrest kung nakita ho nila. Yun lang ho aking take ho para dyan sa sinasabing citizen's arrest na yan. Tama po yung tama po yung sinasabi nyo. Pero bumabase lang po ako sa report ni PO3 Lumiwan dahil sila po ang nag-handle initially nitong case na ni Mr. Bong. So ano nangyari, Colonel Asis? Nag-charge, counter-charge ba? Nung dinala nito mga kabataan, ng mga kalalakihan, nila Cedric Lee, si Bong Navarro sa inyong tanggapan o sa presinto ng SPD,
nagsampa mo ba sila ng reklamo laban kay Ginoong Bong Navarro? Hanggang ngayon po, wala pa po kami nare-receive na official complaint. Pero nanawagan na po kami sa kanila, pwede nga po na makipag-ugnayan sa amin para mapursige po natin yung complaint. Sir, quickly lang to, sir. May settlement bang nangyari sa pagitan ho ng nagko-complain na yung victim dito at yung suspect na si Bong? Parang lumalabas, parang may settlement ho eh. Parang merong nag-uusap na lang. Kaya nagkareglohan na lang. Ganun ho bang nangyari? Di ko po masabi, pero base po sa Takbo ng pangyayari. Base sa takbo ng pangyayari, sir. Ng settlement. Okay. At ang settlement po na yon, hindi na po tinuloy ni Mrs. Denise yung kanyang complaint laban po kay Mr. Bong. Ayun, alright. Pero ngayon mukhang nagbago yata ng ihip ng mga hangin, sir. May mga demandahan na ho yata, Colonel Asis. Sir, may tanong lang ako, sir. May mangyari ba na baka settlement? Baka hindi nagkasundo, kaya medyo umabot sa ganitong klaseng sitwasyon. Opo, bumabase lang po ako sa report na natanggap po namin galing sa SPD, yung police po na humawak po ng ng complaint. Sige, sir. Alright. Maraming salamat po, Senior Superintendent Arthur Felix Asis Jr., ang hepe ng Taguig PNP. Samantala, Tolben, abangan po ng mga kapatid natin mamaya sa aksyon ng panayam ng News 5 kay Cedric Lee at kay Denise Cornejo. Ang mga personalidad na nasasangkot sa kontrobersiya na kinasasangkutan ng aktor na si Bong Navarro. Base doon sa sinasabi po ng ni Colonel Asis, initially, binitbit nila Cedric Lee at grupo niya itong si Bong Navarro sa presinto. Sa pilitan niya. Subalit mukhang nagkaroon ng arigluhan doon, inatras na rin daw, umano, ni Denise, itong kaso laban kay Bong. Bakit nagkabugbugan? Doon yata, bago nila nahuli, nagkabugbugan muna. Ayun. Sos, Mario Josep. Anyway, kasama natin ngayon ang bus driver na si Ron Villacorta. Inareklamo niyang MMDA Traffic Enforcer na umpis ka ng kanyang lisensya. Ano pong nangyari, Mr. Villacorta? Ganito po yun, sir. Mga alas 10 o alas 11 ng gabi po yun. Papasok na po ako sa loading and unloading bay ng bus doon sa Apo ng Galleria. May, sa ganung oras po kasi, abang nga jeep po, lumalabas sila sa, pinaka-trim nila sa ilalim. Okay, sige. Pupunta po sila doon sa... So, kinuha yung lisensya mo? Apo, inamin ko naman, sir, na na-obstruct ko po yung Naka-obstruct kayo? Sige, okay. Nung sumisinyas na po si Traffic Enforcer Ballesteros na pinapago na Go yung ka na, jeep at saka yung akong bus. Itong jeep po ay hindi agad umalis. Okay. Nung lumapit po si Sir Ballesteros, saka palang kumaripas ng takbo jeep, saka naman po ako nakapasok. Alright. Ang naging po, ako po yung inapprehend niya. Ayun. Okay. Nasa linya na, tatanungin. So, kinuha ang lisensya mo? Hiningi niya po, binigay ko naman po. Tapos natikitan ka? Natikitan po. Tapos nung sinasabi ko po sa kanya na, sir, mali po yata yung nyo. Okay. Anong ginawa? Binigay sa iyo yung? Inano po sa akin yung Ticket. Pinapapirma pa ako sa ticket. Sa ticket, Ang sabi ko sa kanya, sir, hindi ko pipirmahan kasi iko-contest ko na lang po sa office nyo. Ayun, contest niya. Okay. Tumas po yung boses niya. Ang sabi niya sa akin, gusto mo kukumpiskam ko pa yung lisensya mo? Hindi, sir. Iyon, sir. Sa pagkakataon, hindi ko kinuha yung ko. Sige, linawin natin yan. Nasa linya natin ngayon si General Francisco Manalo Jr., ang Executive Director ng Traffic Discipline Office ng MMDA. Magandang hapon po, sir. Yeah, good afternoon, Tolben, at sa T3. Okay. Sir, paglilinaw lang po. Ito'y nagre-reklamo raw kasi dahil tinikitan ho siya at kini-question niya raw ho ata yung pagtikit sa kanya pero yung lisensya hindi binigay. Ano hong take niyo ho rito? Sir, ano nakikita niyo? Okay, narinig ko na yung kwento niya. Ang magandang gawin niya ngayon is pumunta siya sa opisina ko para ma-formally ma-investigate natin. Ganun na lang ho, sir. Pag papupuntahin ho namin, kayo ho'y aayos na lang dito sa reklamo na to. Ako kung sinong nagkamali yung enforcer, paparusahan natin. Hindi ho pinarmahan. Pwede ho bang isang bus driver na tumanggi ho, pinarmahan yung ticket kasi sa kanya ho, gusto niyang i-question, i-contest. Pwede ho ba yun? Actually, kasama sa proseso yun Okay. Okay yun. Mas maganda sana kung pinirmahan niya. Okay. Tapos kinontest. Dahil pagdating sa opisina namin, pwede naman niyang i-contest. Kalimbawa. At magkakaroon niya ng investigation at i-adjudicate niya. Alright, sige. Pero yung lisensya ho, sir, hawak pa raw ho ng inyong enforcer.
Yan, identify ko na kung sino yung enforcer. Ang kailangan ko lang siya yung kanyang physical Alright. presence sa Okay. opisina namin Okay, sige sir. para ma-document natin yung kanyang reklamo. Okay sir, ito'y sasamahan ho namin sir para ito'y magkaroon ka ng formal na investigasyon at para ho mabigyan ho ng linaw itong driver na lumalapit ho sa amin. Yes, saan ko siya? Bukas ng umaga sa aming Okay. opisina. Well, sasamahan kayo ng staff ng T3 dyan, ha? Para maging linaw, okay? Ha? Alright? Okay, sige. Abangan po mamaya sa aksyon mga kapatid, babaeng pinangalanan ni Bong Navarro na nag-frame up umano sa kanya, iginiit ang pagiging inosente. Lalaking nang bugbog umano sa TV host sa Taktor, humarap na sa News 5. Exclusive, 2,000 pabahay para sa mga pulis at sundalo sa Pagadian City na pet project pa naman ng Pangulo, hindi umano sumailalim sa bidding. Housing project, substandard din daw, masahol pa sa Tacloban bank houses. Demolisyon sa Agham Road, nauwi sa gulo kanina, ilang residente, naghagis pa ng pillbox. At 3-time defending champion at Talk and Text, laglag na sa PBA Philippine Cup. Ilang tawag ng referee, inirereklamo. Narito po ang mga balitang dapat abangan sa T3 Reload bukas. Pag-amok ng isang lalaking lasing sa pool sa video. Dalawa niyang biktima kagat sa liig at tadyak ang inabot. Pero nang ilapit sa barangay, reklamo mga tao na naka-duty, lasing din daw, Tolben. Mga vampira ata mga yan. At Barangay Hall sa Samar, 6 na taon na sira-sira. Reklamo ng residente, pondo may pagawa. At ito, aprobado naman, pero si Chairman tila natutulog sa pansitan. Well, pagkaalam ko, Tol, citizens arrest ginagawa lang yan doon sa mga snatcher at saka doon sa nakita mong wanted na may court na pwedeng i-arresto nyo. Pero yung hindi mo nakita sa act, hindi mo pwedeng arrestuhin. Yan po ang 30 minutong balitaan serbisyo publiko. Wala pong iwanan sa damayan dito sa aming aksyon. Ora mismo ako si Ben Tulfo. Sa ngalan po ni Tol Rafi hanggang bukas mga kapatid, ako po si Erwin Tulfo. Susunod na ang aksyon. Magandang gabi, Pilipinas.